Minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Maaari po bang kunin muna natin ang ating mga palaspas at ating itong iwagayway? Pakikuha ang mga palaspas at ating itong iwagayway. Yan. Nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, ang mga tao ay kumuha ng mga palaspas at kanilang iwinagayway at kanilang sinabi, "Hosana sa anak ni David, siyang dumarating, siya ang ating hari, siya ang ating pag-asa." Pakibaba na po ang mga palaspas na yan. Sa dinami-dami ng mga linggo sa loob ng isang taon, merong isang Sunday na tayo ay merong daladalang mga palaspas. Bakit? Para saan ang mga palaspas na yan? Ito ay hudyat ng pagsisimula ng mga mahal na araw. Meron tayong sinisimulan sa araw na ito, at ito ay ang mga mahal na araw. At nawa sa pagsisimula natin ang mga mahal na araw, hindi lamang tayo sa simula, hindi lamang tayo sa mga liturhiya, hindi lamang tayo sa mga prosesyon, bagkus sasamahan natin si Jesus sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay. Itong isang buong linggong ito ay mga mahal na araw. Kaya nga mga kapatid, meron tayong daladalang mga palaspas. Para saan ba ang mga palaspas na ito? Alam po ninyo, ang mga simbahan sa araw na ito ay punong-puno. At halos kapag nagsisimula ang pari ng pagbabasbas ng mga palaspas, halos igudgud na sa mukha ng pari ang mga palaspas para lamang ito ay mabasbasan. Naalala ko po nung ako ay nasa Antipolo Cathedral, kapag sumasapit ang ganitong panahon, punong-puno ng mga tao yung patio ng katedral. At kapag magbe-bless na, talaga naman, bago ka makadaan doon sa gitna, napakatagal. Naubos na ata yung isang drum ng tubig para lamang sa mga palaspas. At yung mga tao hindi magkamayaw sa pagwagayway ng kanilang mga palaspas. At nandoon ang kanilang pagsigaw, "Hosana sa anak ni David." Mga kapatid, kung pupunahin po natin, lalo tigit yung mga nagprosesyon, sinimulan po ang ating pong pagdiriwang sa pamagitan po ng dalawang ebanghelyo. Kanina, doon sa ICC Chapel, at ngayon yung mahabang pagbasa ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanina, doon sa ICC, narinig natin ang taong bayan na sumisigaw, "Hosana sa anak ni David." Nandoon yung kanilang masayang pagsalubong kay Jesus. Subalit, nung si Jesus naman ay nakita nila na isang talunan, nakita nila na si Jesus ay hindi yung inaasahan nila na Mesiyas, ano ang naging sigaw nila kanina? Ipako sa krus. Yung mga tao na ang taas-taas ng pag-asa, tila baga nawalan ng pag-asa, tila baga nanlumo, at ang kanilang sigaw, ipako sa krus. Bakit nga ba tayo may daladalang mga palaspas? Tatlong bagay po ang ating pagninilayan ngayong umaga patungkol sa mga palaspas na yan. Una, meron tayong daladalang mga palaspas sapagkat ang palaspas na yan ay simbolo na si Jesus ang ating hari. Alam po ninyo sa lumang tipan, kapag ang mga hari doon ay dumarating, pumapasok sa kanilang kaharian, lalo na kapag ito ay galing sa digmaan, lalo na kapag ito ay galing sa pakikipaglaban para sa kanilang bayan. Ang mga tao ay kumukuha ng mga palaspas para nang sa ganon ito ay kanilang iwagayway at sabihin nila, "Naririto na ang aming hari. Naririto na ang aming hari." Pwede bang sabihin natin yon ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Narito na ang aming hari. At ganun din ang dahilan kung bakit meron tayong daladalang mga palaspas, sapagkat ang mga palaspas na yan ay sumisimbolo na si Jesus ang ating hari. Hahawakan ba natin ang mga palaspas na yan at atin ding iwawagayway at sasabihin din natin, naririto na ang aming hari? Yun po yung una.
Pangalawa, kaya tayo merong daladalang mga palaspas sapagkat ang mga palaspas na yan ay pagsasabi na ang dumarating sa atin ay ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa. Si Jesus ang ating pag-asa. Mga kapatid, ang mga palaspas na yan ay hindi pantaboy ng masamang espiritu. Ang mga palaspas na yan ay hindi pantaboy ng malas. Baka mamaya ipanghampas ninyo sa asawa nyo yan. Baka mamaya ay ipanghampas ninyo kung saan man. Bakit nga ba meron tayong mga palaspas at inilalagay pa natin yan mamaya doon sa pintuan ng ating mga tahanan, doon sa mga bintana, doon sa mga altar? Bakit? Sapagkat sinasabi natin, ipinapahayag natin na si Jesus ang ating pag-asa. Alam nyo, lagi ko itong kinukwento, sa lumang tipan, lalo na nung kwento ni Noah, na ang Diyos nandoon yung paggunaw niya sa mundo at ang mundo ay nasa ilalim ng malaking baha. Si Noah ay nandoon sa bangka. Pinalipad niya yung kalapati. Bumalik yung kalapati doon sa kanyang bangka. Bakit? Sapagkat ang mundo ay nasa ilalim pa ng tubig. Sumunod na mga araw, si Noah ay nagpakawala muli ng ibon, ng kalapati. Bumalik ngayon yung ibon doon sa bangka, subalit meron na siyang tuka-tuka, meron na siyang nakalagay doon sa kanyang tuka na dahon. Anong ibig sabihin nun? Humuhupa na ang tubig. Bumababa na ang tubig. Meron na tayong pag-asa. Kaya nga mga kapatid, tayo rin sa araw na ito, meron din tayong daladalang mga dahon. Tanda na si Jesus ang ating pag-asa. Kaya nga sa tuwing daladala natin ang mga dahon na yan, ipinapahayag natin na si Jesus ang ating pag-asa. Pwede bang ulitin natin lahat yon? 1, 2, 3, go! Si Jesus ang aking pag-asa. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, bakit nga ba tayo may daladalang mga palaspas? Alam nyo mga kapatid, kung titingnan natin yung imahen ng mga santo, lalo na yung mga martir, sina San Lorenzo Ruiz, sina San Pedro Calunsod, yung kanilang image, meron silang daladalang palaspas. Bakit? Sapagkat yung palaspas na yon ay sumisimbolo ng kanilang pagsunod kay Kristo Jesus. Kahit sa hirap, kahit sa pagpapakasakit, kahit sa sakripisyo, nandoon ang kanilang pagsunod kay Jesus. O kahit sa kamatayan, kahit ialay ang kanilang buhay para sa ating Panginoon. Ganun pala mga kapatid, ang mga palaspas na yan ay sumisimbolo na handa mong sundan si Jesus hanggang sa huli, hanggang sa wakas, hanggang doon sa krus para kasama tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, habang si Jesus ay pumapasok doon sa Jerusalem, may mga tao na nagtanong, sino ba ang taong pumapasok na yan? Si Jesus na ating hari. Si Jesus na ating pag-asa. Sinusundan natin siya. Saan ba tayo dinadala ni Jesus? Alam niyo mga kapatid, nagsimula ang kwento ni Jesus sa pagtawag niya sa kanyang mga disipulo doon sa Galilea. At sinasabi nila na yung Galilea ay mga 650 meters above sea level. Ganon kataas yung Galilea. Subalit, dinadala tayo ni Jesus patungo doon sa Jerusalem. Yung Jerusalem ay mga 2,500 meters above sea level. Pataas. Patungo doon sa kataasan. Patungo doon sa kalwalhatian. Sana mga kapatid, sa pagsisimula natin ng mga mahal na araw na ito, sundan natin si Jesus. Tangan-tangan ang mga palaspas na dala-dala natin ngayon. Oo, lilipas sa mga araw, lilipas sa mga linggo. Ang mga palaspas na yan ay matutuyo. Subalit, magpapatuloy ang ating pag-asa. Magpapatuloy ang ating pagkapit sa Panginoon. Sapagkat ang ating hari, ang ating pag-asa ay nasa ating mga puso at kalooban at tayo'y tagasunod ng ating Panginoon. Halina mga kapatid, halina't sama-sama nating ipagdiwang ang mga mahal na araw. Amen.